Noon, mga bubwit pa lang. Yung daga, nakita ko sa daanan, tinapon nila. Maliit pa. Bakit pa yung mata nila? Kaya nga naawa ako, kinuha ako. Hindi, kinukup ko para mabuhay sila. Ang 300 pesos na kita niya bilang dispatcher, araw-araw, pinagkakasya niya sa pangangailangan ng 4 niyang mga anak at 2 niyang alagang daga. Sa pakiramdam ko, minsan mahirap ako sa daga. Kahit konti ang sweldo, budget ko lang. Sa gatas, mga 12 pesos. Paabot ng 3 araw. Sang shampoo, 8 pesos. Yung conditioner, 7 pesos. Paabot ng 5 araw. Uy, kasama ta, kasama ta. Kasama ta. Sa pag-aalaga kasi ng kanyang mga daga, ibinubuhos ni Clentoy ang kanyang kalungkutan matapos daw siyang hiwalayan ng kanyang misis. Nagkiwala kami ni misis. Yung mga anak ko, doon sa asawa ko. Pero papunta mo lang dito, hingiin silang pira. At mamatayan ng mga magulang. Si nanay ko namatay July 1, 2022. Tapos yung tatay ko namatay din June 4, 2023. Kinakausap yung alaga, paminsan-minsan lang para mawala yung mga problema ko. Yung namatay yung nanay ko, yung asawa ko, nawala kami. Kapag magkwento ako, iyak ako. Maisip yung papa ko. Ano yung kinukwento nyo sa kanila, sir, sa mga daga? Mabuhay silang maayos. Yun lang ang gusto ko. Hindi ko gusto lang mamatay sila. Pero ligtas nga bang gawing pet ang mga dagang bahay? Kung interesado talaga na mag-alaga ng hayop kagaya ng daga, dapat yung owner mag-consult muna ng licensed vet to be sure na yung type of species ng rat ma-consider as pet. Nitong Miyerkules, si Clentoy sinamahan ng aming team sa veterinarian para ipatingin ang kanyang mga anak-anakan. Yung pagdo-domesticate ng black rat, hindi naman masama yun. Pero they're animals, nangangagat yan sila eh. Ang advice ko sa kanila is they need to have the pre-exposure vaccine ng rabies. Kasi hindi naman natin alam kung kailan mangangagat yung daga. May mga sakit kasi na nahahawa yung tao sa dinadala ng black rat. Yun yung tinatawag na zoonotic disease. Like for example, the leptospirosis. Ito lang, bigyan mo na ng konti. Ang mga daga, binigyan ng gamot at multivitamins. Niregaluhan na rin sila ng bago at tig-isang kulungan. Saya ako. Kaya yung kid ko yung una, luma ko yun. Takip lang yung trick pa yun. Kaya ngayon, ito na. Concentrate lang ako sa daga ko para mawala yung mga problema ko. Kaya nga, alagaan ko mabuti yung daga ko. Hanggang ngayon, sa masaya ko. Ay, pangako nga, hanggang buhay pa ako, alagaan ko sa mabuti. Peste kung ituring sila ng marami. Pinandidirihan. Kinatatakutan. Pero para kay Clentoy, kailanman hindi raw dadagain ang kanyang dibdib. Dahil alam niyang sa kanyang mga alaga, he always has a shoulder to cry on. Ow!